dahil ng kuryente, dahil marami silang pera. Hindi na problema ang pabahay dahil marami silang bahay. May rest house pa sila sa ibang lugar. Hindi nila problema ang sweldo dahil sila nga nagpapasweldo. Kaya iba ang problema ng mga mahihirap at problema ng mga mayayaman. Kaya dapat ang ating tatangkiliking mga partido ay partido na katulad ng Bunyog, partido ng mga sektor, at ang mga leader din ay dapat mga leader ng sektor, leader ng manggagawa, ng maralita, dahil sila talaga nakakaintindi ng problema natin. Hindi ang mga mayayaman. Patunay ko, lahat na ng klase ng mga mayayamang politiko ay naihalal na natin. Mula noon, si Marcos, si mayaman, sila Ramos, mayaman, si Magloria, mayaman, si Noynoy, mayaman, si Era, mayaman, si Duterte, mayaman sa Sibuyan, bago mag-Davao, at yung Marcos uli ngayon. Pero yung problema natin noon, ang problema natin sa lupa at pabahay, hanggang ngayon problema pa rin. Kung tayo dinidemolish noon, panahon ni Marcos, hanggang ngayon dinidemolish pa rin tayo. Kung kaming mga manggagawa, mababa ang sahod noon, hanggang ngayon, mababa pa rin ang sahod. Kung tayo na problema sa mataas na presyo, hanggang ngayon, mataas ang presyo. Kung tayo nagrereklamo sa wala nang ginawa ang gobyerno, kundi mangutang na mangutang, hanggang ngayon, patuloy na nangungutang at ibinabang tayo sa utang ng mga nagpalit-palit na gobyerno. Yung problema kasi natin, hindi nila problema. Bakit nila po problemahin? Ay hindi naman nila problema yung At ang masakit, walang tigil. Ngayon, tapos-tapos lang na aprubahan ng Kongreso na pinapayagan ang mga dayuhan na mag-rent ng lupa dito up to 95 years. 99 pa lang. 99 years. Eh wala naman tumatagal ang buhay ng tao mula pagkapanganak hanggang po na 99, di ba? 70 lang, patay na. Ibig sabihin, halos 2 henerasyon na pag-aari nila yung lupa, ay mayayaman yung mga yun. Kahit gano'ng kalaking lupa dito, pwede lang i-rent. At pagka nag-rent sila, ang itatanim nila, hindi pagkain bigas. Ang itatanim nila, ay kung ano yung pangangailangan nila. I-rent nila para pagkain ng baboy nila, ng manok nila, ng kung ano man. Hindi yung pagkain natin. Kaya, paano pa yung mga maralita na ngayon nga walang patirhan? Ay kung makukuha pa ng mga dayuhan, eh di lalong wala. Kaya hindi sila concerned yung gobyerno natin, hindi concerned na tayo ay magkaroon ng lupa. Eh bakit hindi lang ipagkaloob doon sa mga mamayan natin na walang lupa na 6.5 million na pamilya ang walang lupang matitirhan. 70% ng ating populasyon sa buong Pilipinas walang sariling lupa. Nitiri ka ng bahay, wala. Eh bakit ibibigay sa dayuhan? Kasi malaki ang kita doon. Yun yung problema. Hindi na problema. Kung ang problema natin. At yun ay ginawa, pinirmahan, sa panahon, mainit na mainit pa ang sentimiento ng mamayan doon sa ginawang budget for 2025. Tama. Alam nyo ba, itinaas ang budget natin ng halos 1 trilyon. From 5 trillion to 6 trillion ang ating budget. Itinaas, pero binawasan ang budget ng 4 pieces. Binawasan ng 50 billion. 50 billion. 50 billion ang inalis. Binawasan ang budget ng edukasyon. Halos 40 billion ang tinanggal sa sektor ng edukasyon. Binawasan ang budget ng agriculture na kailangan natin. Binawasan ng labor. 18 billion ang binawas sa budget sa labor na kailangan ng mga manggagawa. Binawasan ang budget para sa modernization ng ating Coast Guard sa West Philippine Sea. Na dati 50 billion, ginawa na lang 15 billion. Akala ko ba, pag-laban natin ng West Philippine Sea, bakit pinabawasan yung budget? Para ipamigay na rin sa dayuhan. Di ba? PhilHealth. PhilHealth, zero. PhilHealth. Hindi na masakit. Zero ang PhilHealth. Salamat ulit. Zero. Yung 74 billion na nakaalat para sa PhilHealth na pinamimigay doon sa mga
people with disability at saka sa mga senior kasi hindi na nagsishare yan eh. Ang binibigay ng gobyerno, 74 billion. Inalis. Eh, paano ngayon yung senior? Ano ba? Saan ang gabayad nila? Saka yung mga PWD? Wala. Zero. Pinalaki ang budget ng halos 1 trillion from 5 to 6, pero binawasan yung mga services na ang makikinabang ay tayo. Saan dinala yung isinobra? Saan dinala? Binawasan pa nga eh. Alam niyo kung saan pinunta? Itinaas ang budget ng Office of the President. From 10.59 billion, ginawang 15 billion, halos 16 billion. Dinagdagan ng kalahati. Bakit dinagdagan? Para huwag magreklamo ang Presidente dahil dinagdagan din ang budget ng Congress. From 16 billion, ginawang 33 billion. Oh, grabe sila. Ganun din ang sa Senado, dinagdagan din. Sila lang nabubuhay ah. At dinagdagan ang budget ng pulis, ng mga militar, yung kailang allowance, from 150, ginawang 350 bawat araw. Sobra-sobra. Para pag nagreklamo kayo, magiging masiglang dudurugin kayo mga At dinagdagan ang department na pinaka-controversial sa lahat ng department ng gobyerno, ang DPWH. Dinagdagan ng 289 billion. Itong DPWH nabatbat ng kaso ng korupsyon dahil 60% ng budget automatic komisyon ng barangay, ng mayor at saka ng congressman. 60% ng budget yan hindi nalalagay sa paggawa ng kalsada, hindi nalalagay sa paggawa ng tulay. Kurakot. 60% automatic, legal. Kasi kailangan daw huwag tibayan. Kasi pag tinibayan, tatagal. Eh pagka hindi matibay, gigibay na uli, para kumita uli. Kaya minsan pag naiinip na yung mga mayor, hindi pa nasisira, sinisira na, para. Eh, may mga lugar nga, wala namang ilog, lagi ng tulay. Grabe, only in the Philippines. At ang nilakihan nila, yung, dahil mag-election sa 2025, yung AKAP. Nagreklamo ang kumuha ng 21 billion ang Senado, ang Kongreso, na yung 21 billion ay makukuha lamang sa DSWD kung may pirma ang congressman. Tama. Politiko na naman. Yung manghihingi ka sa kanila, ay dadaan ka, pipirma muna. Ako, magmamakaawa ka muna. Samantala may DSWD naman. Bakit naman dadaan pa sa congressman? Kaya yun ay para sa eleksyon 2025. Para may utang na loob. May utang na loob yung mga tao. Yan. Grabe, yan ay sa kabila ng yung pagnanakaw na yan ay ginawa sa kabila ng gobyerno, ng administrasyon. Sa kabila ng walang tigil na tinitira ang korupsyon. Ginigisa ang mga Duterte. Mga magnanakaw kayo. Tapos yung pala, yung budget sa 2025 ay puro pagnanakaw din pala laman.